Alright. Hello sa inyo. What's up sa inyo? Okay. Woo! Woo, woo, woo! Natapos tayo dun sa no? Sa tatlong series. Yung mag-asawa, anak, magulang, and then sa work, Okay. Maganda naman yung naging topic natin tungkol sa trabaho. Baka Okay. ngayon yung magkaroon ng maraming engagement dahil yun yung madaming problema sa ngayon. Okay. Saka madaming taong may problema sa trabaho. Alam naman natin yan eh. Tayo man eh. Pag Okay. nakikita tayo, di ba? Meron tayong problema sa katrabaho, Okay. sa trabaho. So yun Okay. yung parang na-discuss natin last week. Okay. Yung biblical way, paano mo siya i-deal, paano mo Okay. haharapin, review yung workplace, Okay. and all. So ngayon, sir, ano na ba ang pag-uusapan natin? Ito na kasi last sa Ephesians, tas lilipat na tayo ng Colossians. Philippians, sorry. No. Ano na ba? Saan tayo pupunta? Ano ba ang nagiging topic natin dito? Overview. Yung about to sa Armor. yung full armor ni God. Ni God. Okay. Kasi hindi natin armor talaga yun. Kumbaga is binigay lang or pinahiram lang sa atin ni God. So, ang goal dito is mapagtagumpayan natin yung kadiliman. Okay? Bakit? Kasi tayo nasa liwanag. So, hindi siya kadiliman laban sa kasamaan. So, that is a wrong line. Okay. My gosh. Okay. Tirahin na ba natin Sige. Finally, verse 10. sabi. Verse 10 lang. Talagang pangulin no? Finally Okay. Finally, magpalakas kayo sa pakikipag-isa nyo sa Panginoon sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Okay. Yun lang. Pag sinabi kasing finally, ibig sabihin, may mga umpisa na siyang sinabi. So, after niya sabihin yung lahat ng bagay na yun, like, sa liwanag na ginawa sa inyo ng Diyos, sa liwanag ng ating katayuan bilang anak ng Diyos, sa liwanag ng magandang plano ng Diyos na tayo ay kanyang naging kabahagi, sa liwanag ng mga plano ng Diyos sa ating paglago, sa liwanag ng tamang pag-uugali na tinatawag sa atin na isa pamuhay ng Diyos, sa liwanag ng pagbuhos ng Espiritu sa ating buhay at ang paglalakad sa Espiritu Santo. At yung huli is sa liwanag na kung saan tayo ay makikipagdigmaan sa buhay Kristiyano. Okay. Pero gani-explain naman dito kung ano yung digmaan na binabanggit dito. Ano ba yan? Yan ba yung mga papatay tayo ng ibang tao? Hindi. Babanggitin naman mamaya dun sa verse Kasi sinasabi nila yan, religion daw, Christianity, yan yung isa sa mga mga violente talaga dahil ginagamit yan para mag-wage ng war. That is Old Testament. Pero sa New Testament, hindi na yon ang natin. So sabi dito, magpakalakas tayo sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kakayahan. Okay? So, magkaiba yung might at saka yung power. Might and yung power. Might is inherent power or force. So, kumbaga, yung isang tao na nag-gym, kahit hindi siya bumuhat, makikita mo naman sa stature ng katawan niya na kaya niya. Pero yung power, tindig, ganun. Pero yung power, pag in-apply na niya yung reserve na strength. Okay? So, sabi dito, magpakalakas tayo sa Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kakayahan. So, ibig sabihin, meron tayong responsibilidad na tayo, katulad ni David sa 1 Samuel 30 verse 6. Palakasin natin yung buhay Kristiyano. Bakit, sir? Marami bang nagpapahina? Marami kasing Christian or marami mga pagkakataon na sapat na sa kanila na naniniwala lang sila kay Lord pero wala silang ginagawa. Kulang ang effort. So, parang ang point doon is hindi yun ang masigasig. At saka hindi yun ang purpose ni God. Kaya niya tayo niligtas. Hindi para tamarin. Okay? So, it's not about the timidity. Ang purpose nun is maging kagamit-gamit tayo sa kingdom niya. Bakit ba madaming tamad kasing Christian? O totoo ba silang Christian, tamad lang? O anong tingin questionable yun. Kasi sabi nga, God did not give us a spirit of timidity.
okay, pagiging kimi or pagiging sabihating passive, hindi ganun ang tinuturo. Active no? Active, pero hindi rin na may palaaway. Hindi naman ganun yung point. So, kumbaga, meron tayong actual na ginagawa. Ngayon, sabi dito is may mga bagay na nakakawala ng lakas o kakayahan o kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Nakakapanghina ba? Ganun? Not only nakakapanghina, pwede kasing wala tayong sustenance. Wala tayong strength to begin with. Okay. Why? Okay. Una, dahil marami tayong mga ministry sa loob ng church. Doon sabihin yung ministry, pwede ding liability pala yan. Yes, Di pala laging dapat puro ministry lang. Tapos, too much conversation. Puro salita lang, walang application. Yan. Mahilig makipag-argue, debate, wrangling. Okay? Laziness. Ayan, binabanggit dito katamaran. Okay. Too much time in the wrong company. Tama. Too much foolish talk and joking. O kaya, minsan... Para happy-happy na lang. O kaya minsan, nang baba. Si Toby, nagjo-joke kasi siya. Gusto mo, sir, sa'yo na i-grupo yung lahat ng mga youth. Sabi ko, sa akin yun naman i-grupo, di ba? Sa inyo naka-assign yun. Si sir naman nagjo-joke lang eh. O gusto nyo ako mag-joke, sabi ko gano'n. Kaso pag ako nagjo-joke na na-open, sabi ko gano'n. Love of money and career. Yan. Remember that the root of all evil is love of money. Okay. Hadlang yan, ano? Hindi sinasabing mali ang money, hindi sinasabing mali ang career. Pero kapag yun na yung mas priority mo. Di ba yun sa parable of the sower din? Na-discuss din yan eh. Worries of life. Tsaka deceitfulness of riches. Yes. Ito naman, desire for respectability and image, mas habol mo yung public image mo. Okay, medyo people pleaser ang dating mo. Okay. Being unequally yoked with an unbeliever, mas na-enjoy mo pa yung company nila. Isa sa pinaka rampant. Yeah. Lalo na, 'di ba sa pag na-inlove mga mga kapatiran sa hindi Yun na-discuss naman natin yun eh. Kasi parang, ako kasi, sa akin lang, kung hindi siya believer, wala siya sa Diyos, mata-turn off pa rin ako kahit maganda siya, kahit na compatible kayo. May turn off naman sa akin. Yun nga na-turn off ka sa maganda pero hindi matalino o kaya makupad. Okay. O kaya may putok, di ba? Hindi, pina-point out ko lang, hindi laging sa outward. May mga characteristics ka pa rin na hinahanap. So, sabi ko, kunyari kung totoo kang Christian, I would say na dapat ma-turn off ka sa hindi Christian. Kasi mahirapan kayo. Na prospect mo romantically. Tsaka mahirapan kayo, kunwari, mag-uusap kayo. Walang fellowship kasi. Tama yun nga. Walang laman. Parang hugutan lang kayo ng hugutan. Parang alang baler. Alam mo ba yun? Parang nag-uutuan lang kayo, gungguan. Ay, baka di mo pala naranasan. Hindi. Na-observe ko naman dun sa mga pick up line mo. Mga kabarkada ko na. Okay. Yan, ito pa, ungodly entertainment. Yung sinasabi ni Paul Washer na masakit, Not to be like British. Di ba yun? May sinabi din si tawag dito, yung enemy daw ng joy natin kay God is entertainment sa world. So parang tinatry niyang substitute. Okay. Actually, ito yung sa tingin kong madalas din. Siguro mag-watch out tayo dito, fellow Christians. Kasi entertainment, talagang akala natin, lang siya dapat eh. Isa siyang dapat na parang pahinga lang siya. Alam mo yun? Ano yung tawag doon? Merong quote akong nadinig na sinabi before na ang social media daw before or computer is an escape from the world before. From reality. From reality. Ngayon naman, gusto natin pumunta sa nature to escape the fantasy. So yun yung nangyari, nasobrahan tayo. So ganun din, siguro sa entertainment, okay siya, pang lang, di ba, yung
tayo, meron naman tayong games. Pang distress. Pero wag sana yun yung maging buhay natin. Kung nabasa niyo yung Pilgrim's Progress, isa dun sa pinaka naging napuntahan niya ni Christian is yung Vanity Fair na puro entertainment, di ba? Nandun lahat, no? Self-love, circus nga eh. Yung entertainment kasi, pinapatay niya yung sense of urgency at saka yung need mo na mag-repent. Parang nadidesensitize ka. Parang nalilibang ka masyado. Actually, naka-line up pero di ko pa na isusulat. May isa yun sa mga article na susulat ko yung... Wow! Yung, ang tawag dito, naglahong alab. Wow! Abangan nyo Hindi, parang ang... Gawa ko lang yan. Parang ang article, parang ang kwento lang niya is... Spoken poetry dapat yan para malupit Basta ang pinaka-point lang nung article na yon is... Bakit mo natitiis na alam mo na wala ka na sa zeal sa Diyos, pero niloloko o pinaniniwala mo yung sarili mo na okay ka lang? Sa tingin mo, isang part dun is entertainment din? Yeah. Pwedeng nililibang mo ang sarili mo sa mga kalibangan ng At magaling tayo doon. Hindi lang para libangin natin yung sarili natin sa mga magandang bagay. Sinasariwa natin yung mga masasakit na bagay na pag tinignan mo in a mature sense, may mali ka rin naman kasi talaga. Parang isinisisi mo lang doon sa hurtful moments and situations yung pag-alis mo o yung paglisan mo. Pero ang totoo, may compromise ka naman na talaga. Yung part ka din. Kaya yung title niya is Naglahong Alab. Kasi, may mga formula. Alam mo yung zeal na nandun ka kay God. Alam mo yung... Hindi ka unaware. Hindi ka unaware. Pero ang na-amaze ako is papaano mo natitiis na yun yung experience mo dati. Patanong pero, ba yan? Patanong yung article mo na yan? May mga part na patanong, pero may mga part na rebuke. May sagot din. May pangalawa naman ako na isa, yung medyo masakit. Do masakit na yun. Tanga. Hindi, Sakdal Hangal. Oh. Yun yung yun yung title. Ganda. Parang na siya, medyo real talk siya kaya medyo kailangan. Gagawa ko ng kanta yan. Diyan ang inspiration. Sakdal Hangal, Naglahong Alab, pero more on metal. Okay. Magalit siya. Tapos sa English naman. English naman, nothing. Yung English sa nothing. Hindi, kaya ko lang sinabi yun is nakakasuya kasi na yung social media. Minsan kung sino pa yung... Daming view. Hindi lang yun. Hindi madaming views yung tao. Madaming views yung tao. Pero sabi nga, is yun ay mga empty philosophies lang lahat. Oo nga. Hindi, sa tingin ko ganito Sa sobrang daming view ng mga tao, kompetensya ng lahat ng view. Yeah. And then, kung sino yung mas likable, sila yung mapupunta palagi sa feed. So, sila yung nakakain natin. At the end of the day, though may mga naka-inspire naman talaga at na you agree, you relate with, at the end of the day... Ano yung mga nakaka-inspire na yung hindi na marami ang sabaw ng... Hindi, yung mga naka-inspire na yung parang tinuturoan kanya ng self-respect. Yung para bang it's time to move on, it's time na bitawan na yung mga ganito. Yung mga gano'n naman. Okay naman yun. May mga friends kasi ko sa Facebook na okay lang naman kahit marinig nila na dami mong friends, syempre. Hindi sila nagbura pa ako dahil yung iba doon di ko naman kakilala or what. Iniwasan ko na rin mag-add ng hindi ko talaga nakakausap. Okay. Hindi ko naman ina-unfriend yun, hindi ko na nakakausap kasi ayoko na lang nag-a-add. Hindi na lang, as much as possible, hindi na ako nag-a-add unless necessary. Ngayon, ang point ko, may mga friends ako sa Facebook na siguro yun yung way nila na i-comfort yung sarili, nag-share sila ng mga posts na makaka-relate sila. Minsan, wrong view pa about kay God, charismatic yung Pero minsan, ang gusto ko sabihin, dahil somehow medyo kilala ko yung mga tao na yon, gusto ko sabihin na hinay lang. Bago mo i-share yung post na yan, ikaw rin naman may pagkukulang at pagkakamali ka. Yung parang minsan, ang lakas ng loob nating i-share yung mga ganong post na para i-comfort natin yung sarili natin na parang ang dating biktima tayo. Pero hindi naman talaga. Gets na kita, sir. Sa mata ni God, walang biktima sa atin. Kahit na tayo pa yung sabihin natin literal na naagrabyado. In the totality of our being,
hindi tayo biktima. Kumbaga, tayo yung isa sa nagpako kay Christ sa cross because of our sin. Yun lang, siguro dapat maging accountable din talaga yung tao Tendency kasi manisi No? Dahil nga, no? Dahil nga ayaw nila maging accountable, kaya marami sa kanila na-stress dahil hindi marunong sorry. Ayaw na maging accountable. Kasi papalusot na lang. Papalusot. Kasi kung sorry, tapos na talo ko di ba? Parang pride din, ano? Na-realize ko nga din, sorry. Madami din akong makakilala, friends ko, na kilala ko sila. At alam ko ang ginawa nilang mali. Totoo naman Tapos sila pa ang may gana mag-post ng... Ayun yung laman nung Yun yung laman nung sakdal hangal lesson. Grabe, no? Parang ang pino-point out doon. Ano yung sobrang tangang-tanga sila? Hindi ko gagamit yung word na tanga. Sa hangal na hangal. Ang sasabihin kong term is, bakit ang lakas ng loob mo na sabihin yung mga bagay na yan, pero sa sarili mo, hindi mo nakikita na higit pa dyan yung ginagawa mo. Parang ganon yung... Parang yung troso sa mata niya. Kaya namin sa may mga tao pa na ganito na sasabihin time talaga makapagsasabi kung sino yung mga tunay mong kaibigan. Minsan gusto ko sabihin, hello, marami mga taong nire-reach out ka pero iniiwasan mo tapos sasabihin mo. And then siguro isa pang nakakapagpalakas ng loob sa kanila, yung kaparehan nila ng wavelength mag-isip. Yes. Tapos nagkakampi-kampihan sila. Nagpapalakasan sila ng loob, pero mali. Yun yung sinasabi ni John Bunyan. Mga warning ni John Bunyan yan And take note, sila John Bunyan, sila Charles Spurgeon, hindi naman natin contemporary yan Noon pa mga namatay yan. Noong araw pa yung mga yan Pero bakit ganun sinasabi nila? It is because... Relatable pa rin. And there is nothing new under the sun. Yes. Yun. So, kumbaga, naiba lang yung platform, pero yun pa din. At ang pinakamasakit na nagsasap out ng ating strength kay God na ibang bagay outside kay God is yung outside kay God na hindi si God is a wrong attitude towards the word of God or may doubt tayo sa word ni God. Yung di rin pagbigay ng importansya. Oo. Di ba? Yes. Ngayon, kumbaga, hindi man natin kailangan magpaka-extreme sa mga binabanggit dito. Okay. Pero syempre, kailangan meron tayong wisdom. Okay. Tapos titignan mo kung nag-grow ka ba. Kasi kung di ka nag-grow, there's something wrong with that. Assessment sa sarili. Okay. Next, verse 11. Isuot nyo ang buong armor na binibigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga masasamang pakana ng Diablo. Alam mo ba yung whole armor ni God sa Isaiah pa lang binabanggit na. Nasuot mismo ni God. Si God na may suot Pero dito ang sabi, put on the whole armor of God. So, sino may-ari talaga ng armor? Si God. So, ibig sabihin, wala tayong armor na gawa natin o sarili nating binili or pinurchase or sarili nating kinuha. So, hindi siya self-love, hindi siya hindi siya ganon. Motivation, hindi siya self-help na mga kung ano-ano. Hindi siya. Ang punto dito is yung galing kay God sa labas talaga. Galing, hindi sa loob mo. Hindi mo makikita yung peace inside of you. It comes outside of you. Okay. Kasi kung hindi nang himasok si God sa buhay natin, there is no genuine na peace sa buhay. Kailangan ng humility para ma-accept yun. Siyempre, bibitawan mo lahat ng self-love mo. Yes. Pero actually, self-help mo. Mahal mo pa rin naman yung sarili mo. Naliligo ka pa Tututbas ka, kumakain ka pa Misguided kasi yung pagmamahal mo sa sarili. Yes. Siguro yung pagmamahal mo sa sarili is hindi siya care kung hindi isa siyang selfish nga no? May nag-trending si Yana ba yun? Ano yun? Yung parang nagda-drive ng motor na maganda. Tapos wala siya side mirror. Yeah. Tapos para bang muntik siyang maanuhan nung pick-up truck ba yun? Ano yung tagline na sinabi niya? Basta hindi ko alam yung tagline na sinabi niya. Ang point lang is, siya pa'y galit. Tapos ko yung sinabi dun sa driver. So tell me, parang you tell me. Parang ganun. You tell me. Okay. Ang makapagbibigay lang naman ako ng comment based sa mga sinabi niya at saka base dun sa mga naging actions niya. Ayun.
Tsaka yung naging action siya, mga post niya. Hindi niya kasi ni-remove agad Sinabi, remove na daw yung video. Hindi parang hinayaan lang niya na mabash siya para kasi nagmo-monetize May nag-compute pa nga na parang umabot ng 200,000 plus yung... Sinadya niya, gano'n. Tingin mo? Remember that bad publicity is still publicity. Oo. Ang sinasabi ko lang na whether sinadya niya or aware siya or hindi siya aware, pero I believe sa tagal niya sa industry na yan, kaya nga niya in-upload, aware siya. Oo. Okay. Saka inedit pa niya, di ba? Ngayon may best friend siya na parang nag-post na parang tigilan niyo na yung pambabash kay Yana kasi nga na de-depress na siya. Ako na binabasa ko lang na parang bakit ganun? Yung gusto ko sabihin, may kinoment na sa baba. And she is depressed because isang comment doon. Depressed siya because so kung hahalongkatin natin yung reason, sabi ko din sa estudyante ko kanina kasi kukwento siya na minsan de-depressed daw siya, ganun. Pasaway. Tigas yung ulo. Sabi ko, kailangan mo makita yung ganyan. Na one day, kailangan ma-realize na hindi mo gagamitin yung salitang depression and anxiety sa mga bagay na ikaw mismo may kagagawan sa sarili mo. Consequence consequence yun. At hindi natin matanggap yun. Para bang shield natin na kapag may depression or anxiety na tayo, stop na, bawal na tayong usigin. Pag may depression or anxiety na tayo, stop na, bawal na tayong gawing accountable na ibang tao. Ayaw mo maging accountable Bawal na ako sawayin. Oo. Bawal yun na ako sabihan ng masakit. Hindi Depressed ako, kayo na magiging masama. Parang gano'n. Though tama naman na kapag may mental health problem isang tao, mas maging gentle tayo sa kanila. Pero lahat naman kasi nagkiklaim ng gano'n. Pero you don't demand. Oh. Sabi nga is, your feelings and emotions are valid but they do not justify wrong behavior. Kailangan tanggapin ng tao na kailangan niya maging accountable sa mali niyang ginawa and sometimes kasama din doon yung lunukin mo yung pain, shame, and regret dahil sa lasapin mo talaga kasi nga mali yung ginawa mo and you have to accept that. Parusa. Parusa. So kapag ganun, ang tamang response doon is in humility. Hindi na yung parang, sige, bash nyo pa ako o add nyo pa yung second account ko, mga basher. Pag ganun, tas babanggitin mo, depressed ka, tsaka anxious ka. Ang point nun is, you are not sorry talaga. You are not repentant. Parang pino-point out mo lang is, tama ka kasi depressed ka na. No. If you're depressed or anxious, it doesn't make you automatically right. Pwede kasing consequence yun. No? Di ba, nag-podcast tayo about dyan, na do may mga legit naman talaga na dulot ng ibang tao, unfair treatment or whatever. Pero wag nating ilalayo na it's possible na konsekwensya ng ating kasalanan. Mag-self-reflect din tayo. Oo. Hindi, uso na kasi yun yung pang-shield na yun. Kunwari, hindi marunong mag-reflect, in-apply sa Bible, go to your brother in private and show him his fault. Tapos sasabihin, hindi kasi ako nakikinig sa mga taong walang ambag sa buhay ko. Sige, sino na magtatama sa'yo? Tama. Yun. Kailangan talaga meron kang moral compass Yeah. So, kumbaga, binabanggit dito na ilagay mo talaga yung full armor ni God. So, pag sinabi, ilagay mo yung full armor ni God, siya mismo, kaya hindi siya natalo ni Satan, si Jesus mismo, kaya hindi rin siya na-deceive ni Satan at hindi siya na tawag dito, hindi siya naisahan ni Satan. It is because suot niya yung full armor of God. Verse 12. Dusi. Sana ba? 12 na yan. We do not wrestle. Hindi mga tao ang kalaban natin, kundi mga masasamang espiritu. Yung mga leaders, may kapangyarihan, at mga pinuno ng kadiliman sa spiritual na mundo. Ito, madalas to sa sa mga deliverance. No. Hindi ko dinidiscount na may mga demon oppression and possession naman talaga. Pero paano natin i-view yung verse na ito na we are not against flesh and blood, di ba? We're not waging war against flesh and blood. So, ibig sabihin, hindi natin siya tinitignan na ayaw nyo magpa-convert, sige, gegerahin namin kayo. Yung parang ethnic cleansing na. Okay. So, okay. O kaya mang-aaway ka nung hindi mo karelihiyon. Gets. Kasi sa kami din kanina, nag-uusap kami kanina sa trabaho. Okay. And then merong mga
differences. Siyempre, laging tingin mo sa sarili mo, kayo tama, sila kontrabida. Di ba ganun naman? Tapos tingin nila sa sarili nila, sila tama, kayo kontrabida. Ang nasabi ko lang doon is, anuhin nyo lang, hayaan nyo muna. Tapos, huwag nyong awayin, tandaan yung misguided sila. Parang, so, yun yung sa tingin kong example ko ng principalities, mindset nila, prinsipyo ng pwede rin yung nila. ganun, pero may literal kasi na rulers, powers, and principality yun. na na kampo ni Satanas. Yes. So, ibig sabihin, ito yung mga demonic spirits. Sige, ito na. So, ano ba yung mga demonic spirits na Literal na demonic spirit. Literal. May mga iba't ibang ranking sila. Okay. Kasi yung mga angels may mga... di ba yung angels may mga ranking sila Pero hindi naman issue yung ranking dito Ang issue is same pa rin tayo ng kalaban. Ibig sabihin, same pa rin tayo ng ipinaglalaban kahit ano pa yung ranking nila. So, parang ang point dito is yung mga spirit na to is nagdodwell siya sa iba't ibang area ng buhay ng tao, sa iba't ibang area ng mundo. Pwede siyang nagdodwell sa pagbibigay ng doubt. Pwede siya nagdodwell sa mga entertainment. So, kumbaga, hindi necessarily yung mga empty philosophies. Hindi yun ang rulers, powers, and principality. Pero yung ngengealam nila o yung pagdodwell nila sa ganon para magmukhang enticing. Spirito pala ng demonyo yun. Yes. Kala kasi natin yung mga umiikot na ulo, mga ganun lang. Hindi lang ganon. So, hindi natin nakikita yung yung talagang deceitfulness nung kanyang yung cunning way niya. O yung kunwari, pagko-complain mo lagi. Saan galing yun? Di ba? Spiritual, spiritual enticement yun na... Hindi natin ina-attribute sa diablo yun. Hindi natin ina-attribute yung ganun. Though, nag-a-appeal yun doon sa fleshly desire natin. Okay. Hindi rin naman natin ginagawa accountable sa sarili. Meron ganun. Hindi naman din sinisisi, inaano yung sarili. Kumbaga, hindi rin ina-account yung sarili. Laging sinisisi naman yung diablo. So, mali din yun. Okay. So, kumbaga, both ways. Okay. Mag-ingat ka doon sa enticement ng kaaway at saka sa attack ng kaaway. Nandi-discourage din yan Kung hindi ka nila ma-tempt na gawin yung mali, i-discourage ka naman nila na gawin yung tama. So, ganun kasi sila, Di ba yan, sir? Kung di ako nagkakamali. Flesh. Kalaban mo. Sarili mo pa lang Problema Kasi ayaw ng flesh mo yung gusto ng spirit. Doon pa lang, may war na. Tapos, world pa. Ang magandang picture nito, yung kunwari, yung sinabi ni Jesus na pag inano kayo na Roman soldier na maglakad a mile, walk in 2. Okay. So, akala lang, kalaban talaga nila dito yung Roman Empire. Flesh and blood. Hindi naman yun yung kalaban nila Ang kalaban nila is yung spirit ng hate. Diba? Kaaway namin yan. Ba't namin tinutulungan? Lalim Spirit ng hate. Which is yun yung pinopromote ng kaaway. Nung animosity, magkaiba kayo. Kaya nga may racism Yung mga ganyan Kaya nga may... So, kailangan mag-go beyond ka pala, no? Tsaka hindi lang racism, Filipino pride. Yung kailangan mo lagi inaangat yung sarili mo. Alam mo, doon tayo madaling utuin ng ibang mga vlogger at ibang bansa. Pilipino lang. Makikinig lang ng mga pupurihin lang ng konti. Sabi na ng konti sa Pilipino. Ayan, gusto na yung... Kailangan wag tayong gullible sa ganun. Tingin ko, colonial mentality pa rin natin. Yes. Sa sobrang baba ng tingin natin sa sarili natin bilang Pilipino at taas ng tingin natin sa ibang bansa, lumalabas. Kapag pinuri nila tayo, big deal. Dapat lang yun, parang thank you lang, ganun. Pero hindi siya dapat na ginagamit na Pinoy lang sa ka lang. Parang ganun. Tapos kahit ini-stretch Alam nyo ba na ang nanalong Miss Universe ay kalahating Filipino and kalahating. Hindi mo kailangang i-big deal. Bakit yung Amerikano ba sinasabi na, ay, 1/4, yan Meron niya tayong So, kumbaga, inferior tayo, masyado. Yun. So, hindi lang yung hindi lang yung racism. Yung yung pride. And remember, yung narcissism, pinag-usapan natin, dalawa yan, covert at saka overt. Pwedeng yung
kahit mahirap kaming bansa, yung parang pick me mentality. O yung isa naman, ay, magaling yung bansa namin, mayabang naman. Yung isa naman, parang paawa or kawawa. Pero, ang point pa rin ng dalawa na yun, tignan nyo ako. Yung pa rin yun, tignan nyo ako, kawawa. Pero, yung isa naman, tignan nyo ako, magilas ako. So, yung mga ganong spirit, hindi galing kay God yung mga ganon. Yung pagiging light of the world nga, ang reflection nun is galing kay God eh. Kasi, hindi naman sa atin galing yung liwanag mismo eh. Tara tayong buwan. Yes, nire-reflect lang natin yung liwanag ng araw. Wow. So, meaning to say, mayari. Yung warfare natin dito is, kalabanin natin yung mga... Paano? Ha? Paano natin kakalabanin? Ay, babanggitin na dito. Ayan. Go. Okay, verse 13 muna. Alright. Kaya isuot nyo ngayon ang kompletong armor ng Diyos para pag dumating ang time na umatake ang kasamaan, malalabanan nyo yun. At pagkatapos nyo makapaglaban ng todo, nakatayo pa rin kayo. Okay. So, isuot natin yung armor ni God. Defense, ha? Dahil suot na confident tayo doon sa armor ni God or ni God mismo sa buhay natin, kaya tayo nakakatayo. So, ano ba yan? Ano ba yung mga armor na yan? Which is babanggitin mamaya. Ni isa-isa lang niya. So, saan tayo nakatayo? Bukod doon sa armor na binigay sa atin ni God, nakatayo tayo sa grace, sa gospel, sa courage, sa faith, truth, liberty, unity, sa truth, with the Lord. Ba't tayo kailangan tumayo? Kasi pwede tayo atakihin. Pag nakahiga. Pag pwede tayong, pag di tayo nakatayo, madali tayong takutin. Ano pa? Pag di tayo nakatayo, ibig sabihin, anytime, pwede tayong masilo ng kaaway kasi hindi tayo alert. Ano kasi tayo, vulnerable. Yes. Pag nakahiga. Sa UFC, ganun eh. Kaya tinutumba nila yung kaaway nila eh. Kasi kapag natumba yung kaaway nila, madali na lang. So, yun din yung punto dito. Binubuno. Kailangan tayong maging alert. Kaya tayo nakatayo. Still standing. Yeah. I'm still standing. Okay, 14 to 15. Yeah. Okay. So, mag-ready kayo. Gawin yung belt ang katotohanan. Iba kasi dito version eh. Pero sige. Sige. Gawin yung breastplate ang pagiging matuwid. Okay. Gamitin yung sapatos ang pagiging ready nyo mag-preach. Okay, hanggang 15 lang. Hanggang 15 lang. Kapayapaan. So, isa-isay natin yung belt of truth. Belt of truth. So, pag sabing belt of truth, symbolical siya na pinoprotektahan niya yung abdomen natin at ginagather natin yung garments natin para madaling kumilos. Belt. Diba? Kasi kung mahuhubo nga kapag hindi siya nakaayos. So, ibig sabihin, mahihirapan tayong kumilos. At ang ginamit dito is belt of truth. Parang siya yung nagpapaano sa lahat, no? Oo. So, bakit kailangan... Ano tawag doon? Pinagsasama niya, parang gano'n. So, ibig sabihin, i-unite niya. Yun. Sa truth, ha? So, bakit kailangan ng belt of truth? Kasi, since we are children of the light, doon tayo nakastand eh. Doon sa katotohanan. Alright. And remember that the devil is a liar. He is a murderer or is a liar since the beginning eh. So, when he lies, he speak of his nature. No? Yeah. So, ibig sabihin, tayo, pag nagsalita tayo, share natin yung gospel, we speak also of our nature. Which is yung godly nature natin kay God. So, nice. Yung katotohanan na to, hindi lang pagsasabi ng totoo na literal. Yung katotohanan na to is nakatayo tayo kay Christ. Ibig sabihin, nakatayo tayo sa salita ng Diyos. Is Jesus the truth eh. No? Tsaka, siya naman talaga yung may power over kay Satan eh. And by the way, hindi opposite ni Satan si God. Ano? Kasi, si God is above all rulers, powers, and principalities. So, hindi sila opposite. Parang, kaya nga nung dulo, ang gagapi kay Satan, di naman literal si God eh. Isa lang sa mga archangel ni God ang gagapi kay Satan. Meaning to say, hindi kailangan mag-stoop so low ni God para lang labanan si Satan. They're not of the same league. Wow. Yeah. Next, breastplate of righteousness. Yeah. Yung pagiging matuwid. Pero hindi yung sarili nating katuwiran to yung pagiging matuwid ng Diyos. Pero hindi rin ibig sabihin hindi rin ibig sabihin na siya lang naman matuwid, di ako matuwid, di na ako gagawa mabuti. So, hindi ganun. Dahil suot mo nga yung... Technique ka pa ya. Dahil suot mo nga yung righteousness na bakit breastplate. Sa tingin mong breastplate? Kasi, kunwari, titirahin ka ng mga kaaway, sabihin hindi naman ano yan
yung katotohanan ng matuwid na pamumuhay mo, yung katotohanan na ikaw ay alagad ng Diyos. Matibay dibdib mo, no? Hindi lang yun. Kasi breastplate Hindi kahit sila basta-basta paniniwalaan. Kasi yung pamumuhay mo kay God, yun yung nagsishield sa'yo doon sa mga lies ng kaaway. Yes. Yung resibo mo. Yes. Hindi natin to in-earn. So parang, in a way, parang hindi ka natitinag dahil doon. Oo. Tsaka alam mo kung sino ka in the Lord. So kahit hindi ka affected masyado, no? Kahit na siraan ka, no? Oo. Sige. Di ba si David nga, yung sa Psalms niya, yung sinisiraan siya ng mga kaaway niya, grabe siya mag-pray, di ba? So kung meron tayong breastplate of righteousness, tapos sinabihan ka naman kung ano-ano, matatawa ka lang. Eto, sample lang to. Hindi ko naman sinabing suot niya yung breastplate of righteousness ni God. Pero dahil gumagawa siya ng tama, kung si Biko, no. Di ba, sinasabihan siya na case yung graft, ganyan, kinakasuhan siya. Si Biko? Oo. Okay. Parang... Pwede naman. Pero siya, tinatawanan lang niya. Kasi hindi naman totoo. So, parang hindi big deal sa kanya. Then yung last is yung fit para saan? Preparation for the gospel of peace. Mahalaga nagpe-prepare tayo, hindi bara-bara lang. Bakit sa sapatos o bakit sa paa? Oo nga. It is because hindi makakatayo kasi yung buong being ng isang tao nang hindi stable yung kanyang footing. Alam mo ba na kapag sabihin nating mahina yung ankle mo is magkakaroon ka ng back pain? May connection yun. So, ibig sabihin... Kasi may bounce dito eh. May spring yan eh. So, ibig sabihin, hindi ka talaga makakatayo in truth if... Okay. Hindi ka makakatayo talaga in truth if maling gospel yung alam mo. Kaya dapat tamang gospel yung alam mo at tamang gospel din yung sineshare mo. Kasi hindi ka makaka-stand doon sa salvation ni Christ because sabi nga, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Kung hindi ka naman nakastand doon or injured yung inyong faith or trust kay God regarding doon sa gospel, hindi ka rin confident sa salvation mo, hindi mo rin ma-share siya na maayos sa ibang tao. Kaya kailangan tayo, alam natin yung sineshare natin. Hindi pwede yung mahal lang natin sila. Hindi ganun. Sabi nga minsan, aral ka din. Aral ka din. O basta, piracy naman. Hindi kaya nga may balance eh. Saka daw di ba na-dinig natin before, sinabi ka ng piracy, it's you're a scholar ng word ni God. Dito? Puri daw yun. So, you are learned. Tsaka hindi lahat ng Pharisee masama. Oo. Meron na convert Nagiging kasi minsan parang panglait Pharisee. Si Paul. Pharisee. Diba? Gagawa kasing panlait. Pangit naman yung anga-anga ka sa Bible. Kailangan nga balanse. Kung sinasabi mo yung salita na, mga Pharisee, pero tamad ka mag-aral at magbasa ng Bible. Wala kang kay. Ganun ka din. Kumbaga, ikaw yung exact opposite ng Pharisee na ayaw maging accountable dun sa iyong ignorance. Mali ka din. Kasi, yung tao insecure. Yeah, and loud ang insecurity. Oo, insecure. Kunyari, merong lacking sa kanya. I-flip niya sa kabila. Oo. Kaya, mamasamain niya. Kaya lately, yung wala sa kanya. Yun nga. Kaya lately, nag-iingat din ako na how about the extreme opposite? So, titignan ko rin. Mali din kasi yun, yung extreme opposite. Yun. Alright. Next, dito tayo sa... Hindi pala natin mayayari ito. Mayayari, Brad. Sige. Mabilis like kasi 16 to 18. Ayun, mayayari pala. Sige. Sabi ko sa'yo. Gamitin yung shield ng faith nyo para patayin ang mga umaapoy na arrows galing sa masama. Okay. Hanggang 18. Tanggapin nyo ang kaligtasan na parang helmet at gamitin yung espada, ang salita ng Diyos na binibigay ng Holy Spirit sa inyo. Sa lahat ng to, mag-pray kayo, humingi kayo Brad, ng tulong. 19 na yan. 18 to. Hindi, yung sa lahat ng to, mag-pray kayo. 19 na yan. 19 na yan. Hindi pa. Meron pa May 19 pa eh. Sige, i-array lang natin. Sa lahat ng to, mag-pray kayo, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Lagi kayong mag-pray sa tulong ng Holy Spirit. Maging alerto kayo lagi at huwag sumuko. At lagi nyong ipag-pray ang mga taong pinili ng Diyos. Okay. So, tapusin natin yung tatlo pa na part ng armor. Shield. Bakit shield?
Tapos faith. Ano ba? Shield of faith. Oh. Ibig sabihin, Shield of faith. yung shield dito hindi buckler na maliit lang. Yung shield niya yung parang pa-oblong na malaki. Ay, yung parang Spartan. Kasi, ang tendency niyan, kapag kasi maliit lang, at madami yung araw nung kalaban, tatamaan ka pa rin. Sa kaya, lahat. Ay, kaya malaki. Kasi sa Spartan, bilog lang eh. Yung inasabi ko nga, yung malaking oblong. Kung naglalaro ka ng, baka hindi ka naglalaro Ragnarok eh. May malaking shield kasi yung Crusader doon. So, ganun kalaki. Yung pa-cross. Tas malaki. Para matatakpan niya yung buong katawan mo. Yun. Yes. Kaso nga lang, parang ginagamit ng mga pulis ba sa mga nagrarally? Oo. Para walang makakalusot. Okay. Ngayon, kunwari magsasabi ng mga lies si Satan, may shield ka. meron kang shield. Tandaan mo kung paano tinempt ni Satan si Jesus. Shield of faith. Naniniwala si Jesus mismo dun sa sinabi, dun sa word, di ba? Di ba? Thus says the Lord, sabi. It's also written in the scripture. So, kumbaga, si Satan tayo, quote ng verse. Tayo, pinaniniwalaan dapat natin at meron tayong pananampalataya kay God. Okay. So, yun yung shield of faith. So, sinasabi din dito na kung meron tayong shield of faith, ibig sabihin ay nakaharap tayo sa kaaway, hindi tayo tumatalikod. Kasi wala namang shield sa likod. Tama. Vulnerable ka, hindi mo tinatalikuran yung kalaban. Okay. Huwag ka tatakbo. May defense ka naman eh. Kaso nga lang, minsan kasi arrow, hindi paharap. Sa ibabaw. Kaya ka mayroong helmet ng salvation. Why? Kasi kung hindi ka man i-entice ng kalaban na gawin yung isang bagay or sabihin natin atakihin kanila, pwede kanila kasing i-discourage. Kaya mayroong helmet. Kaya mayroong helmet of salvation. So, magse-self-pity ka, feeling mo ikaw lagi biktima. Ngayon, i-strengthen mo yung sarili mo kay Lord, pero hindi ka naman pala talaga biktima, mali ka rin naman talaga. Yung helmet of salvation. Encouragement pala yun. So, i-encourage natin yung sarili natin na hindi sinave tayo ni God eh. Hindi tayo sinave ni God para masave lang, para maging tamad o parang yung assurance, lang. Ng salvation. May tinatawag ding double assurance. Yun. So, mahalaga yung helmet of salvation. And last but not the least, the only offensive part is yung sword of the Spirit. Siya lang yung panglaban. The great example of this ng sword of the Spirit is yung word mismo ni God against kay Satan. Kaya siya hindi flesh and blood, kundi rulers and powers and principalities. Ginawa ni Jesus sa Matthew 4. For our weapon is not carnal, spiritual to eh, but mighty in pulling down strongholds. Ano example ng mga mighty na i-pull down yung strongholds? For example, yung prayer and meditation natin of whatever that is true, whatever that is noble. Kasi kapag yun yung lagi mong minemeditate, ang pag-usapan namin kanina yan, nila Raymond eh, hindi naman sa never ka makaisip ng negative eh. Dadaan yun eh. Pero hindi mo lifestyle na i-meditate yung negative. Hindi siya magpupugad sa ulo mo. Kumbaga, sa kabila ng lahat ng to, ano yung mga bagay na pwede mo ipagpasalamat? Hindi sa ginagaslight ka na, mag-focus kayo dito para hindi nyo makita yung mali. Hindi na may ganun. Given the opportunity na maayos mo yung mga mali sa sistema, gawin mo. Pero ang point nun, hindi ka mahilig mag-complain, hindi ka mahilig backbite, hindi ka mahilig na magsalita ng hindi maganda sa ibang tao. Ganon yung nangyayari. Okay? Unlike yung, kunwari, lagi ka nakatingin dun sa negative, so, pangit din yung lalabas sa'yo. Okay, next. 18 to 20. Sword of the Spirit. Hindi pa mayayari ka mo, ha? 18 ba? Yung sa prayer. 19. 18. Diyan pa lang talaga yung prayer. Sa lahat ng to, mag-pray kayo, mingi kayo ng tulong sa Diyos, lagi kayong mag-pray sa tulong ng Holy Spirit, maging alerto kayo lagi. At huwag sumuko at lagi niyong ipag-pray ang mga taong pinili ng Diyos. 19. Ipag-pray niyo rin ako para bigyan ako ng Diyos ng mensahe tuwing magsasalita ako at matapang kong ma-explain ang mystery ng magandang balita.
So, binabanggit niya yung prayer and supplication. Lahat daw ng uri ng prayer na pwede mong maisip, gawin mo. Okay. Ibig sabihin, i-utilize daw natin yung power ng prayer. Ito yung mga sinabi. Lahat ng uri ng prayer. All kinds of prayer, prayer upon prayer, individual prayer, silent prayer, shouting prayer, walking prayer, kneeling prayer, prayer walk, lahat. May kasama ka, wala kasama, congregation prayer, lahat daw ng uri ng prayer. Para lang lagi mong ma-alert yung mind mo to be aware sa presensya ng Diyos in open communication with God. Okay. Supplication, ina-ask mo si God to do something. Supplication. To supply or to do something. Kaya nga si Paul, acknowledge niya na kailangan din ang tulong ng ibang tao. Kaya sasabi niya, brethren, pray for us. Because important din yung prayer ng ibang tao. So tayo, mainam sana, we pray for each other. Tayo, no? We pray for each other. Maganda yung part dito, I am an ambassador in chains. Pwede nating tignan dito na siya ay slave ni Christ. Ambassador in chains. Pwede siyang pangalan nun. Ayun na, pwede siyang tignan na slave siya ni Christ, pero in joy and gladness. Or pwede naman na yung chain kasi parang siya ornament. Glorious ornament na suot ng tao. Bling bling. No, pero either way, whether despise man ang tingin ng mundo, pero sa harap ng Diyos, it is a great opportunity na mapabilang or be part ng suffering ni Christ. Ibig sabihin nun, kung sasuffer ka with Christ and for Christ, papartake ka nung kanyang suffering, Christian ka. Yun. Ang gandang assurance din yun sa'yo. Pero kunwari, nagsasuffer ka dahil mali ginawa mo, sinabi rin yun, di ba, na wala sa inyo sana yung nagsasuffer. May damay si Kristo. May sabi doon pero sana wala sa inyo nagsasuffer dahil magnanakaw sila, mamatay tao. So, binalansi din Kasi may mga tao na pilingero. Sorry, diretso na sasabihin, may mga taong pilingero na parang inaapi sila, sila naman talaga yung nagkasala Tapos pagsubok lang to ng Diyos. Hindi, palo yan ng langit. Palo yan ng langit. Minsan, may ganun no? Minsan, sa sobrang encourage mo, bulag ka na kapag palo siya. Kung pagsubok ba. Tapos, ang nabibilib ako, para bang sasabihin lang, at peace ako. At maganda peace. Magandang quote yan, Baka palo to ng langit, hindi pagsubok ng Diyos. Kasi, minsan na-amaze ako sasabihin lang, at peace sila with God. Pero, in enmity sila with the brethren. Dun sa The Chosen pa lang, ganda ng sinabi para bang, there is no true peace if yung dalawang mag-brethren is in enmity or sabihin natin, hindi sila at peace with each other. Kalokohan yun. Yung nagyakap sila ni Matthew no? Si Peter. Ang maganda kasi kay Matthew, yung heart niya. Nung simula nung sinabi na kailangan niya humingi ng tawad, inuna niya yung mga parents niya, then nag-apologize siya kay Mary. Then, akala niya si Peter ang dapat mag-apologize sa kanya. Nung nag-reflect siya, tinulungan siya mag-reflect ni Jesus na-realize siya na, siya yung mali. May mali din si Peter. Okay. Kaya nga sabi ni Jesus doon, there are times na hindi naman talaga nagpi-please si God sa mga ganong pag-uugali. So, baga, si God is walang partiality. Okay? So, yun. We pray for each other. Okay? And also, tama. Maging tayo? Yes. Ambassador ni Christ in terms of, si God, di nagmumura. Dapat din tayo nagmumura. Si God, ganito. Dapat. Tayo, parang, nire-represent. Nire-represent natin yung kingdom. Yung kasi ambassador, nire-represent mo yung kingdom na kinabibilangan o pinanggagalingan mo. Bigat nun, no? Kailangan makita si Jesus sa'yo. Bigat nun. Yun naman. Pero dapat, no? Diba? Kaya Christian. Sabi Christ-like. Next, 21 to 22. Ay, sorry. 21 to 22. 21 to 22 na tayo, mga kapatid. Halos last na to. Okay. Si Tychicus ay mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon. Meron tayong bagong
pangalan dito. Ibabalita niya ang lahat sa inyo kung anong lagay ko at kung anong mga ginagawa ko. Pinapunta ko siya diyan para malaman niyo kung kamusta na kami dito at para ma-encourage kayo. Sinusulat ni Paul to habang nasa preso siya? Okay. Ang tawag dito, si Tychicus ang kanyang messenger. Si Tychicus is yung messenger. Messenger niya to sa Acts, na binanggit, sa 2 Timothy, sa Titus, binanggit yung pangalan niya dun sa mga accounts na yon. So, mensahero siya. And alam naman natin na itong mga to ay letters. Okay, epistles. So, may mga ganon, behind the scenes na mga tao. Oo nga, no? Pero nakakatuwa kay Paul, niya, parang kinokomment niya, na-acknowledge siya, whether small or great sa paningin ng Christendom. Kasi marami mga tao na nabasa yung Bible, di naman natandaan yung pangalan ni Tychicus, ni Epaphras, iba ganyang pangalan. Pero, kumbaga, part si sila. Judas kilala mo. Si Judas kilala mo. Si Beelzebub kilala mo. O yun. So, kumbaga, ingat tayo. Pangit nung pinaka-pangit lang talaga na bansag si Doubting Thomas, no? Ayaw niya siguro yun, pag na... pangit nung bansag. Pero dito wala namang Doubting Thomas. Pero dito wala namang binabanggit na si Doubting Thomas. Wala tayo lang Tayo lang nagbansag. Pero pag tayo daw ay binansagan, di ba? Ay, pugo, di ba? Ano pa ba mga bansag sa Bible? Doubting Thomas, John the Beloved, yan. Actually, si John tsaka si James, son of thunder. Oo. Peter the Rock. Peter the Rock. Simon ano tawag dito? Simon the Lesser ba? Leper ba? Ano? Lesser. Meron ba Simon the Lesser Ganun Judas son of Zebedee. Mali yun. Kaya magbabasa talaga tayo maigi ng Bible. Mayabang pa Mayabang pa Panalo na sana Natalo pa. Sana nilagay na lang Simon Wala lang Ay, Judas ba? Sana Judas na lang, wala nang dinugtong namali pa Son of Zebedee. Nadali tuloy ng Onesimus Siyempre, masasagot na yon. Okay. So, sabi dito that He may comfort your hearts. So, minsan, kailangan talaga natin ng encouragement ni God through sa ibang tao. Yun. Alam mo, minsan ako, talaga, kunyari may mga bata na sa atin, sa simbahan natin, nakikita mo nagpupursige, nare-refresh ka, no? May encouragement. Hindi pala baliwala itong mga pinagagawa actually, natin. Actually, naisip ko, ganun, diba? Hindi pala wasteful to. Kala ko walang-wala na Kasi minsan, nakatingin ka sa matatagal na na immature pa din not to condemn, pero real talk lang. Meron kasing tumatanda sa edad, pero hindi tumatanda sa spiritual life. Yun yung nakakalungkot. Siyempre, ang natural na expectation mo is alam na nila. Pero sabi nga ni Paul, di ba, tawag dito, by now you should be teachers of the word. Pero ngayon, spiritual milk pa rin yung dyan. Ayan. Okay, 23 to 24. Last na. Maranasan sana ng lahat ng kapatid ang kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya na binigay ng Diyos Ama at ng Panginoon nating si Jesus. Para sa lahat ng walang sawang nagmamahal sa Panginoon nating si Jesus, maranasan nyo sana ang sobrang kabaitan ng Diyos. Marka na ni Paul yung pagdulo. Peace and grace. Peace and grace. Shalom. Wholeness. Grace. Abundance. Shabbat Shalom. So, kumbaga, na nito ni Paul parang outro na niya lagi yun na tayo is whole, spirit, soul, and body, okay tayo. Hindi lang na at peace lang mind natin, hindi Ang ibig sabihin kasi ng shalom is complete wholeness so ibig sabihin, okay ka din physically, okay ka din sa isip mo. Yung salamat nga daw, dun galing yung word na salamat. Okay. Hindi ko alam. Doon daw galing yun kasi ang malalim nung tinitrace back nila yung salamat. Galing yun sa salam, shalom, doon yung galing sa peace. Parang ganun. Hindi siya thank you talaga. Pero pansin mo na pag thankful ka, parang at peace ka na, ewan ko. Pag kasi, yung iba kasi parang mamamatay pag nag-thank you no?
Yung parang ayaw nag-thank you. Hindi sila nag-show ng appreciation. Kaso nga lang, ang pangit kasi doon, yung ingratitude. Ingrato ka. No? Pagiging ingrato, ano yun? Pride. Yun. Mahihirapan ka din na ma-appreciate si God if sa ibang tao, hindi ka rin marunong um-appreciate. Salamat. Ngayon, ito, sabi dito, all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Ano yung sincerity dito? Walang bahid dungis. So, dalisay. Undying love. So, sabihin, yung pagmamahal natin kay Christ, totoo yun. Wala dapat, wala dapat alinlangan doon sa pag-ibig natin sa Diyos. So, Paul ended by pronouncing a blessing, which was his way of helping the Ephesians to walk in every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Tandaan natin, kung gustong ipakita ni God sa mga churches na to yung love niya, isa sa mga gagamitin niya is yung Ephesians. Ano summary ng Ephesians? Siguro ang summary ng Ephesians is paano mag-walk in love ang isang tunay na Kristiyano. So, hindi naman siya yung parang laging nakamando o kontrolado. Pero kumbaga, mayroong balanse sa pamumuhay nila in view of open heaven na anak ako ng Diyos eh. Ito ang itsura ng taong nag-walk in love. Yan. Ayun lang. So, tapos na tayo sa Ephesians. Papunta na tayo sa bagong book. Ay, susunod, Philippians. Philippians ba? Yung nakakulong. Philippians. 4 chapters. Maganda yan. Yung nakakulong siya. Philippians. Let's consider it pure joy. Ganun ito ba? Na, I rejoice in the Lord always ba yan? Ang prayer ni Paul, si Christ ang buhay. Ang pagiging humble at dakila ni Christ, ilaw ng mundo. Yan yung mga... Pero nakakulong siya dyan. Ang totoong matuwid. Si Timothy at Epaphroditus. Basta. Okay. Yarpis ng mga pangalan nila. Okay. Bye guys.